Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Livito Baligod tungkol sa matinding hamon niya kay NBI Director Melvin Matibag. Okay, i-update ko lang kayo sa fund drive natin sa Brave 18 Marines. Siguro isang linggo na tayong nananawagan ng tulong, donation para sa kanila. Nakapagpadala na tayo ng 125,000 sa isang bank account name na binigay nila. At as of now, mayroon na tayong naipon na 52,000 pesos. So, pag medyo madagdagan pa ito, saka ulit tayo magpadala. Second batch. Salamat sa mga nagpapadala. Tig 5, 5 pesos, G's, 15 pesos, 20, 50. Malilit lang na amount. Kaya lang dahil sa dami na nagpapadala, maraming naiipon. Dapat suportahan natin ang Brave 18 Marines. Ito po, yung gustong voluntaryong magpadala, 0966-265-8480. Ulitin ko. GCash number ito ha. 0966 265-8480. Ang pangalan is Ivan Henry. Echo Victor Alpha November. Evan Henry. Okay. Ito po yung post ni Attorney Baligod. May recording daw si Matibag pero ayaw isa publiko. Malamang dahil sa RA 4200. Hey, Matibag, i-wave ko para mailabas mo. Go! Alam ba yon? Nung nag-hearing yung Erwin Tulfo BRC, hearing na naging meeting, nabanggit ni Director Matibag na meron daw silang voice recording ni Attorney Baligod na allegedly kinukumbinsi ni Baligod yung mga ex-marines na magtestigo kapalit ng pera. Yan. Kasi inaakusahan nga sila na tumanggap daw di umano ng 5 million pesos each ng mga Brave Marines. Bagay na pinasinungalingan ng Brave Marines dahil kung mayroon daw silang tig 5 million, hindi sana namatay yung kapatid ng isa or naghihirap sila. Basta, pinabulaanan nila na walang ganong amount. So, ito ngayon, hindi mailabas-labas yung voice recording dahil bawal sa batas. Ito nga yung malamang dahil sa RA 4200. Hindi pwedeng ilabas ni Attorney NBI Director Melvin Matibag yung voice recording dahil labag sa batas. Example, yung nung 2 months ago, kailan ba yon? May lumabas na voice recording ni Director Matibag. May kausap siya sa telepono na minumura niya, na pinagbabantan niya kung ano-ano. Parang private conversation niya sa isang tao through cellphone na i-record, then inilabas. Bawal yon. Pwedeng sampahan ng kaso kung sino man ang naglabas dahil protektado ka sa RA 4200 or Anti-Wiretapping Act. Yan ang maprepreso ka ng 6 months up to 6 years sa paglabag nito. Para maprotektahan ang rights ng bawat Pilipino. Kaya wag mong itap. So kung na-wiretap yung conversation ni Attorney Baligod with this Brave 18 Marines, nakuha nila voice recording, ebidensya yon na nabayaran ang mga Brave 18. Kaya lang, hindi pwedeng ilabas. Ito ngayon, matapang na hamon ni Attorney Baligod na, hey Matibag, i-waive ko na yung aking constitutional rights sa na-wiretap nyo na conversation namin with Brave 18 Marines na may kapalit na pera. I-wiretap ko, waive ko na yung rights ko para mailabas mo. Go, go, go. Oh. So,
magandang development ito. Tingnan natin kung meron ba talagang hawak si Director Matibag na conversation. Kung ilalabas ba? So, bantayan natin. Kung ilalabas, depende na naman dyan. Is it authentic? Kasi pwede ka namang gagawa ngayon through AI ba yan? Deep fake, pwede. So, bakit matapang si Atty. Baligod na ipalabas? Kahit delikado siya. Kung totoo yan, delikado siya. Mawawalan ng credibility ang Brave Marines. Kasi nga, nagsasalita sila dahil may ibinayad na malaking halaga. Hindi katulad ngayon na naniniwala ako na out of their love of country, patriotism nila, gusto lang nilang makatulong, kaya nagsalita sila para ma-expose ang katiwalian na nangyari sa administrasyong ito. Naniniwala ako na walang halong kapalit na pera. Kaya lang kung mayroong ebidensya, authentic na voice recording between Atty. Baligod and this Brave 18 Marines, masisira ang credibility nila. So ngayon, napakatapang si Atty. Baligod na i-waive niya na yung constitutional right. Kahit na wiretap, pwede, ilabas mo. Wow! Lalo akong napapabilib ngayon dito kay Atty. Baligod at sa Brave 18 Marines. Ibig sabihin, opinion ko lang ito, wala silang itinatago. Hindi totoo na inalok sila ng pera. Kaya matapang si Atty. Baligod. So, the ball is now in the hands of Director Matibag. Kagaya ng ginawa niya, meron daw security threat ang Senado. Eh, ang pulis sabi, wala. Oh, saan galing yung security threat? Ano yung sources nila? Kasi madali naman lang mag-announce na merong security threat. Informasyon, kailangan how accurate. So, ano kaya? Tatanggapin ba ni Atty. Matibag ang hamon ilalabas o wala? Natamimi na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Ni siyang kulang na taga-anog yero. So muna ni ang iyang balay. Og karon muna ni ang itsura sa atop ni angkol sa natagaan og yero. So mga putol-putol na jod. O gipangbutangan na gani og mga kahoy kay kung mag-ulan magtulo na. So nakita gyud nako nga kining atop ni angkol kuha na gyud kaayo. Pulihan na nagyod. So kinahanglan gyud nila nga mapulihan ni. So kara na gid kaayo nga mga yero. O karon ante angkol pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop nga yero? 12 na katuig. 12 na katuig. Sa kadugayon na sa inyong atop nga nagantos na gid mo sa ulan. Ngano man sa 12 na katuig ante nga wala gid mo nakapalit og yero nga aron mapulihan ang inyong atop. Tungod man gud sa pagkawalad una mo magtrabaho mi sa yuta nga bisan abono na galisod pud di gihapon unya dayon plano unta namo nga gayuhon dali pero wa magyud na mo ika-afford na kay among mga anak estudyante. Wala siya nga murag alanganin gid kami. Bisan pasalamat ako karon nga ana ay bisan og gamay panabang dako na sa amo pagpasalamat nga sila kamo ang giagian og mga panalangin nga nakaabot din sa amo. So nagpasalamat kami sa sponsor ni karon sa among napahipuslan nga sin yung gipiyal sa amo. Salamat kaayo among pasidungog kaninyo nga hinaot unta nga magmalampuson ang mga katuyuan para inyong gihimo karon. So unsay trabaho dai nimo kol? Gapanguma Farmer mag-uuma lang gyapon. Oo, so pila nang imong edad day kol? sa 66. 66, so alanganin na gyud ang imong pagtrabaho.
Oo, sa katigwa una. Ikaw ante, pila na imong edad? Kuan ako sa Sinta. Sa isinta na. So pila ang inyong estudyante nga ginasuportahan sa Kuan ni pagpa-eskwela? sila Upat. Upat unsa na yung mga grade? Nagkuan ni sila grade 12, nag-graduate na. Mm. Unya nag karon pa sila ga trabaho. Unya Mm. na kining naapay isa nga Mm. graduate karon. So dito ra gid ang inyong kwarta sa inyong mga estudyante. Oo, dito. Oo, so salamat ka ante. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin sa amo ina. Oh, salamat Kini kayo, ante. mga puso gid nga mga Mm.